ay ang puwang o lataw sa isang guhit. Pwedeng mangyari sa buhay ng tao ang magkaroon ng patlang sa relasyon. Ikaw kabarangay, itutuloy mo pa ba ang relasyon kung galing ito sa isang mahabang patlang? Dear Papa Dudut, ako po si Baby, 61 years old na po ako, retired na po ako sa aking trabaho sa gobyerno. May asawa po ako pero matagal na kaming hiwalay, ikinasal po kami noong 21 years old ako at 24 years old po siya. Ang tinutukoy ko po ay si Rogelio na 65 years old sa kasalukuyan. Makalipas po ang 3 taon noong magpakasal kami ay nagkahiwalay din kami. Ibig sabihin ay mahigit 30 taon na kaming nagkahiwalay. Mula na magkahiwalay kami ay nagtrabaho na lamang ako ng nagtrabaho para malibang ko ang sarili ko at makalimutan ang aming hiwalayan. Pero kahit na anong kalimot ko ay palagi pa din pong bumabalik sa isipan ko ang galit sa tuwing may maaalala ako o may makikita at madidinig na nakapagpapaalala sa kanya. Naka-move on na po ako at masaya naman po ako pero ewan ko ba kapag may nagpapaalala sa akin tungkol kay Rogelio ay naiinis ako. Ewan kung bakit affected pa rin po ako. Kung ano po ang dahilan ng paghihiwalay namin ay mababanggit ko po ng paunti-unti sa paglawig ng kwento ko. Hindi po ako nanghihinayang kaya lang po sa 3 taon na naging kami ay medyo malalim na po ang nabuo naming pagsasama. Ewan po kahit may mga nanliligaw sa akin noon ay hindi ko pinapansin. Kasi baka maulit na naman ang ginawa ni Rogelio. Hinayaan ko na lamang yung inis ko kapag biglang sumasagi sa utak ko ang nangyari. Kasi sabi ko total ay makalipas ang ilang minuto, nawawala din naman. Kaso papadudot maliit nga siguro talaga ang mundo dahil sa dinami-rami ba naman ang lugar na magkikita kami doon para sa kulo. Kasi napasakay kami sa isang taxi at sa kamalasang palad nga po ay si Rogelio ang driver. Mabuti na lang ay may tagakalma ako at yun ay ang kaibigan kong si Maya. Mas matanda po siya sa akin ng 1 taon, kaya para sa akin ay mas mature siya at napipigilan niya pag malapit na akong magalit. Kasi mahirap na baka isipin pa ni Rogelio ay affected pa rin ako sa hiwalayan naming dalawa, Papa Dudut. San kayo, ma? Ikaw? Anong ma? Huwag mo nga ako matawag-tawag na ma? Mamang sasabihin ko, natigilan lang ako. O bakit? Dahil gandang-ganda ka pa din sa akin. Teka, ano nangyayari? May nag-aamok ho. Anong nag-aamok? Tigilan mo nga ako, Rogelio, ha? Magkakilala kayo? Hindi! Anong hindi? Tinawag mo siyang Rogelio. Mukha kasi siyang Rogelio. So ibig mong sabihin, mukha kang baby. Huwag mo ako matawag-tawag na baby, ha? Hindi mo ako baby! Baby naman ang pangalan mo, di ba? Huwag ka nang maingay. Magkakilala nga kayo. Oo, dati ko siyang... Kaaway! Dati ko siyang kaaway. Dati, so ngayon hindi na. Ay, kaaway pa din! Mas mataas na level! May ganon. Mapaggawa talaga yun ng kung ano-ano eh. Ano? Anong sabi mo? Sabi niya, mapaggawa ka daw ng kung ano-ano. Nadinig ko. Huwag ka na nga sumabat. Paano kayo naging magkaaway? Ibig sabihin, hindi pa niya nakwento sa'yo. Dahil hindi ako madaldal. Hindi ka naman madaldal. Mahilig ka lang magkwento ng buhay natin sa mga tao. Buhay natin? Walang natin! Ano to? Anong hindi ko alam? May nililihim ka ba sa akin? Huwag kang nga maarte. Nakwento ko na sa'yo yung Rogelio na yan. Yung nanloko sa'yo. Iniwan ka tapos nagmukha kang tanga. Tumahimik ka nga. Wala akong sinabi nagbuka akong tanga. We, Mahimik ka na nga lang. Ako nang bahala dito. Saan ba kayo pupunta? Ano ba pakialam mo? Natural, makikialam ako. Taxi to.
Gusto mo lang malaman kung saan ako nakatira eh. Pwede din naman para alam niya kung saan niya tayo ihahatid. Sabi ng itik mo yung bibig mo eh. Ako nang bahala dito. Siguro naman, sasabihin mo na kung saan kayo. Subukan mo lang na dalhin kami sa kung saan sisigaw talaga ako. Ang labo mo, te. Kung ayaw mo magpahatid, pwede ka naman bumaba. Bastos! Ano ka ba? Sala sa init, sala sa lamig. Ganyan talaga siya. Ano? Kung makapagsalita ka parang kilalang kilala mo ako ah. Natural. 3 taon tayo nagsama, no? Sige, ipagyabang mo pa! Okay lang ako. Huwag niyo akong pansinin. Usap lang kayo. Ayoko makipag-usap dyan. Oh, edi ako na lang makikipag-usap. Mabuti pa nga. Ako na, O di ikaw na. So, saan kayo? sa PGH. Anong gagawin natin doon? Tumahimik ka na lang. May sakit ka ba? Wala, huwag ka maingay. PGH? Kakasabi ko lang, di ba? Okay. Ang init naman itong taxi na to. Baka sinasanay ka na. Bastos ka talaga. Anong basto sa sinasanay ka? Ang gustong sabihin niyan, sinasanay ako sa init para sa pagpunta ko sa impyerno. Impyerno? Kanina sa PGH ka lang pupunta, ngayon sa impyerno na. Sino ba kasi kakampi mo? Ikaw naman, pinaparelax lang kita. Init ng ulo mo eh. Papadudot, kahit na hindi kami pupunta ng PGH ay doon kami nagpababa para lamang wag malaman ng Rogelio na yon kung saan ako nakatira. Kaso po ay nabigla ako pagbaba namin na na-realize ko na malayo pa po pala ang bahay namin sa PGH. Kaya yun, naglakad tuloy kami ng malayo. Nakakainis po papadudot kasi ayaw kaming pagbayarin ng Rogelio na yon. Akala siguro wala kaming pera. Naiinis po ako kaya naalala ko noong nag-date kami dati, ang yabang kasi. Gustong mag-taxi, yun pala ay wala siyang dalang pera. Kesyo naiwan daw niya ang pera niya, ang pitaka niya. Tapos ang nakakainis sa akin ay pinabayaran yung metro ng taxi. Ibabalik na lang daw niya. Nagkataon namang wala rin po akong dalang pera noon. Inisip ko kasi na wala naman akong gagastusin dahil sagot niya naman lahat kaya hindi ako nagdala ng pera, papadudot. Kundi ba naman po siya siraulo noong nalaman niyang wala kaming pera pareho, ang sabi ba naman sa akin ay pagbilang niya raw ng 3 ay tatakbo daw kami. Pinaghandaan ko po ang date na yon kaya ang taas po ng takong ng sapatos na suot ko noon. Paano ako makakatakbo? Ayun yung loko-loko, itinuloy ang kanyang plano. Bigla siyang tumakbo. Tumakbo na nga na hindi pa nagbibilang ng 1, 2, 3, di na iwan ako. Ako lang tuloy yung nadala sa presinto. Opo, Papa Dudut. Umabot sa presinto yung kabalbala na yon ni Rogelio at ako ang nagrabyado. Bumalik naman po siya para bayaran yung taxi at pinakiusapan yung driver na huwag na akong sampahan ng reklamo. Pinakawalan naman po ako. Kaso yung kahihiyan na nangyari sa akin, yun ang hindi ko makakalimutan at kinaya. Pero dahil mahal ko siya, konting lambing, konting sorry, ayun, pinatawad ko pa. At heto na nga papadudot. Makalipas ang mahigit 3 dekada ay nakita ko ulit ang pagmumukha niya. Oh, baby, Ano ginagawa mo dito? bumibili ng kahoy. Siraulo ka ba? Drugstore to, kahoy ang bibilin mo. Oh, alam mo naman pala. Huwag mo nga akong pinipiloso po ha. Yung tanong mo naman kasi, parang hindi na pag-isipan. Huwag mo akong binibwisit ha. Nako, lagi ka namang nabibwisit eh. Oo, pag nakikita ko yung pagmumukha mo. Bakit kasi sumusunod ka sa akin? Siraulo, bakit naman kita susundan? Ewan sa'yo, ikaw ang sumusunod eh. Hoy, hindi ako sumusunod sa'yo ha. Oh, bakit nalaman mo na nandito ako? Ano ba pakialam ko kung nasaan ka? Bakit kita susundan? Ano ako, tanga? Malay ko sa'yo. Hindi ako tanga. Ako ba ang nagsabi? Ako, tigilan mo nga ako ha. Okay, so wag mo na akong istorbohin dahil bibili ako ng gamot. Yak! May sakit ka na
Wow naman! Ikaw, sige, bumili ka na nung pampakalma. Ang bilin mo yung para sa kabayo, para mas umepekto. Uy, sige lang. Busitin mo pa ako. Ewan, makabili na nga ng gamot ko. Hoy, uunahan mo pa talaga ako, ha? Natural, nauna ako sa'yo eh. Napaka-ungentleman mo talaga. Wow naman, ang gentleman agad. Natural! Hindi ka nagbibigay sa babae. Ano bang naibigay mo sa akin dati? Konsumisyon! Oh, nasa na ang usapan? Paano napunta dyan? Umiiwas ka na naman. Lagi ka namang ganyan. Natural, pagbili lang ng gamot ang pinag-uusapan, bigla mong ipapasok yung dati. Kasi nga napapahiya ka dahil totoo. Oo na, totoo na kung totoo. Okay na. Oh, wag mo na akong guluhin. Hoy, hindi kita ginugulo, ha? Dahil wala akong pakialam sa'yo. Dahil wala na akong pakialam sa'yo. Eh bakit kinakausap mo pa ako? Bakit natatakot ka na? Maungkat ko ang mga pinagagagawa mo noon? Alam mo, para kang plakang paulit-ulit. Sinong sirang plaka? Wala akong sinabing sira. Sabi ko, paulit-ulit. Ano ba yung paulit-ulit? Hindi ba sira? Sa'yo na naman ang galing yan, ha? Lakas mo talagang mambwisit. Ano na naman ang ginawa ko? Kung bubwisitin mo lang din ako, wag mo na akong kausapin. Sino bang nakipag-usap? Ay, sino bang tumawag sa akin? Baby, Huwag mo nga akong tawagin, baby. Wala na tayo, ha? anong itatawag ko sa'yo? Ang sinasabi ko, kung tatawagin mo akong baby, wag mong lambingan. Ano? Anong nilalambingan? Normal ko lang sinabi. Normal! Wala nang nakapila. Mamaya mo na ako kausapin. Sandali! Aray! Arte nito, hinila ko lang yung t-shirt ko, makaaray. Nakurot mo ko. Sensitive ka? Masakit talaga. Arte, Bahala ka nga. sandali nga. Ano ba? Masisira ang t-shirt ko kakahila mo. Mumurahin kasi. Sino yun? Ha? Hoy! Bumalik ka rito, bastos! Papa Dudut, hindi ako papayag na unahan niya ako sa counter. Kaya hinabol ko siya at nahila ko ang kwelyo ng damit niya. Ayun hindi na, dinapahinto siya. Tapos nung ako na ang pupunta sa counter, bigla niyang hinila ang bag ko na dala ko. Kaya naman nahulog. Tapos saka siya tumakbo papunta sa counter. Inaway ko siya. Hindi ako nagpadaig sa kanya at handa ako makipagsabayan ng mga oras na yon. Ayaw talaga niyang magpatalo kaya nauwi sa away ang usapan. Sigaw ako ng sigaw tapos siya ay manumanay lang magsalita. Saka ko na-realize na ginagawa niya akong masamang tao sa mata ng mga nandun sa drugstore. Napansin ko na pinagtitinginan na kami ng mga tao pero kahihiyan na Papa Dudut. Kaya naman tinuloy ko na lamang yung galit ko. Kaso nilapitan kami ng security guard tapos sinabihan kami na sa labas na daw kami mag-away kasi nakakaistorbo sa ibang mga customers. Pag lumabas po ako ay mas mapapahiya ako kasi parang tinanggap ko na ako ang may kasalanan. Doon biglang sinabi ng guard na tatawag daw siya ng pulis ay medyo natakot na ako. Kasi paano kung tumakbo na naman si Rogelio at ako na namang mag-isa ang maiwan? Di ako naman ang madadala sa presinto. Kaya sabi ko sa guard na hindi ako lalabas kung hindi lalabas itong si Rogelio. Napilitan yung guard na palabasin din si Rogelio. Pagdating sa labas, ako pa ang sinisisi ni Rogelio. Ang kapal ng mukha niya. Hindi naman ako magsisisigaw doon kung hindi niya ako binibwisit. Pinalabas kaming pareho ng wala pang nabibili. Mabuti na lang po at may 2 drugstore pa sa malapit kaya sinabihan ko kaagad siya na doon ako sa drugstore sa kaliwa bibili at wag na siyang sumunod pa. Kaya naman naghiwalay kami at doon siya sa drugstore sa kanan bumili. Kaso Papa Dudut, pagdating ko naman doon sa counter noong drugstore na pinuntahan ko, nawawala ang reseta ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nawawala po ang reseta ko, Papa Dudut. Paano ko makakabili ng gamot ko? Hindi ko naman po kabisado ang mga pangalan ng mga gamot para sa aking maintenance. Isa pa po kahit kabisado ko ang lahat ng pangalan ng gamot ay hindi naman pwedeng basta bilhin na lamang yung ibang gamot doon dahil kailangan talaga ng reseta. Sino pa ba ang gagawa nun sa akin kundi yung kampon ng kung
anong kadiliman na si Rogelio. Kaya naman sinugod ko kagad siya doon sa pinuntahan niyang drugstore. Nakita ko siya malapit na doon sa counter at nakangiti pa. Tuwang-tuwa ang siraulong yon sa ginawa niya sa akin. Hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut, hinampas ko siya sa balikat ng pagkalakas-lakas. Ang arte ng loko-loko, ang lakas ng sigaw, kung makaaray. Napatingin tuloy lahat ng tao sa amin. Pero kahit na ganoon ay hindi ako natinag dahil kailangan kong gawin ang pakay ko. At yon ang kunin ang reseta na kinuha ni Rogelio sa akin, Papa Dudut. Aray! Ang arte mo! Sige, mag-iskandalo ka! Anong eskandalo? Hinampas mo ako. Tama lang sa'yo yan! Ano na naman ang problema mo? Ikaw ang malaki kong problema! Bakit ka ba nandito? Ano ba? Gusto mo ba sa'yo lahat ng drugstore dito? Drug addict ka ba? Ako pa ang pagbibintangan mo? Ikaw ang adik! Sino ba ang praning na biglang susugod dito tapos mga hampas? Ako! Pero hindi ako praning! Anong hindi? Ang lakas ng tama mo na susugod dito. Bakit sa'yo ba to? Alam mo, mamaya na lang ako bibili. Pag nalaklak mo na yung bibilin mong gamot pampakalma. Hindi ako bibili ng pampakalma! Anong bibilin mo? Pampaganda. Walang nabibili dito na himala. Yang bunganga mo talaga basura! Ewan sa'yo, aalis na ako. Mamaya na lang ako bibili. Huwag kang alis! Ang lakas ng tama mo. Isoli mo muna sa akin yung kinuha mo! Ano na naman yung kinuha ko sa'yo? Kinuha mo na nga ang dignidad ko at kahihiyan ko, tapos ngayon kukunin mo pa ang reseta ko? Saan ka ba nang gagaling? Aba, namimiloso po ka pa? Eh di sa labas, sa pa ba ako manggagaling? Ang sinasabi ko, saan na naman galing yung hugot mo? Na kinuha ko ang dignidad at kung ano-ano pa sa'yo. Hindi mo na mababalik ang mga nangyari dati, pero ibalik mo yung reseta ko! Ano bang pakialam ko sa reseta mo? Ilabas mo na! Huwag kang bastos. Sira ulo! Yung reseta ko ang ilabas mo! Sinabi ko na, di ba? Wala akong pakialam sa reseta mo. Ano naman ang gagawin ko dun? Natural, itatago mo para mahirapan akong bumili ng gamot! Wala akong pakialam sa reseta mo dahil may sarili akong reseta. Hindi naman ako inggiterong tulad mo, no? Ilabas mo na! Sabi ng ilabas mo eh! Hindi ka ba nahihiya? Pinagtitinginan na naman tayo. Ako nahihiya! Ikaw ang walang hiya! Nahihiya ka pero ikaw ang nag-eeskandalo. Ilabas mo na yung resibo ko! Naku, nanggigigil na ako sa'yo, ha? Oh, resibo naman ngayon ang hinahanap mo. Wala akong sinabi resibo. Ang sabi ko, reseta! Kita mo na, bintangera ka na, sinungaling ka pa. Nanggigigil na talaga ako sa'yo. Okay na yung reseta ko! Baby! Ay, naku, mabuti dumating ka. Bakit? Tulungan mo nga ako sa tiyonggong ito. Nag-aaway na naman kayo? Correction lang, Maya. Inaaway na naman ako. Ay, oo nga. Baby, inaaway mo na naman siya? Tumahimik ka nga, ako yung kampihan mo. Paano kita kakampihan? Eh, hindi ko pa nga alam ang nangyayari. Pareho lang ng dati. Yang kaibigan mo, sumugod na naman at ang daming ibinibintang. Ang bintang hindi totoo. Kapag totoo, ang tawag doon, katotohanan. Parang malabo yung sinabi mo. Tumahimik ka na nga lang. Maya, pakihila na sa kulungan niya yung kasama mo. Ikaw ang ipakukulong ko kapag hindi mo sinoli yung... Wala akong kailangang isoli. Isoli mo! Wala akong kinukuha. Sinungaling! Bintangera! Aray! Nakakarami ka na, ha? Anong gagawin mo, ha? Ha? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige! Para makita ng mga tao kung gaano ka kasama. Sandali, ano bang problema? Ewan ko dyan sa kaibigan mo. Baby, anong problema? Kita mo? Hindi masabi ng hunghang na yan. Palibasa kasi, guilty! Sandali, para akong bola ng pingpong. Ano muna yung nawawala na kailangan isauli? Reseta niya raw. Kita mo? Eh di nasa'yo nga! Baby, kaya ako pumunta dito. Mamaya na yan, Maya. Kunin muna natin yung reseta ko sa lalaking yan. Wala nga sa akin. Wala talaga sa kanya. Ano bang wala? Eh kinuha nga niya. Hindi niya kinuha. Eto, nasa akin. Naiwan mo sa bahay kaya hinabol ko sa'yo dito.
Napahiya ako ng sobra, Papa Dudut. Parang nanigas ako sa kinakatayuan ko. Eto naman kasing si Maya hindi pa kaagad sinabi na nasa kanyang reseta ko. Lalo kong napahiya na may kasabay na gigil kasi noong tingnan ko ang itsura ni Rogelio, yung matay parang nanlilisik at yung labi ay nakangisi na. Demonyo lang ang makagagawa noon. Hinila ko si Maya palabas pero parang ang bigat ng mga paa ko. Parang pakiramdam ko lahat ng tao sa drugstore ay nakatingin sa akin at pinagtatawanan nila ako. Gusto kong kainin na lamang ng lupa ng oras na yon para bigla na lamang akong mawala na. Siguradong nagdiriwang na naman si Rogelio dahil sa pagkakapahiya ko. Napakaswerte talaga ng Judas na yon. Parati na lamang nasasagip ng pagkakataon. May samang kukulam talaga. Paglabas ng drugstore doon pa lamang bumilis ang lakad ko. Halos magmukhang tumatakbo na ako sa paglalakad ko ng sobrang bilis. Eto namang si Maya, hindi ko alam kung takang-taka o tawang-tawa sa mga naganap. Pero dahil nga sa mga nangyaring yon, ay mas nadagdagan pa ng isang level ang galit ko kay Rogelio. Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Hindi ko makakalimutan yon kaya sinabi ko sa sarili ko na gaganti ako, Papa Dudut. Bilisan mo! Bakit? Baka nandyan pa yung Judas. Sino? Si Rogelio? Eh, sino pa ba? Bakit naman siya naging Judas ikaw ang nagkamali? Ano bang sinasabi mo? Ako yung Judas? Ano ka ba? Hindi. Uy, akala ko ako yung sinasabihan mo ng Judas eh. Hindi, no. Babae ka kaya hindi ka Judas. Ano? So kung may babaeng counterpart si Judas, ako yon? Sinasabi mo na ako si Maria Magdalena? Hindi Si Maria Magdalena nagsisi. Ikaw hindi ka naman nagsisisi. Uy, bakit ako magsisisi? Wala naman akong kasalanan. Sinugod mo yung tao sa tindahan ng gamot, sinaktan at pinagsisigawan. Uy, buti nga sa kanya. Ayun tuloy, nakarma ka at napahiya sa harap ng mga tao nasa loob ng tindahan ng gamot. Ako naiinis na ako sa'yo, ha? Kailangan magising din paminsan-minsan. Gising ako! Gising na gising! Ibig mong sabihin na sincere ka sa ginawa mo kanina. Buong puso! Teka ha, para mas hindi ako ligaw, pwede mo bang ikwento sa akin ang punot dulo? Naku, Mars, hindi mo kakayanin. Pipilitin kong kayanin. Ay, ayoko na sanang maalala. Anong ayaw mong maalala halos araw-araw inaalala mo? Litong-lito na nga ako kung saan ako pipick up. O eto na nga, ikukwento ko na. Sige, simulan mo. Galit ako dun sa Rogelio na yon. Yun ang simula. Galit ka agad. Hindi pa, paumpisa pa lang yon. Sino ba nagkukwento? Ikaw. O kaya hayaan mo ako. O siya, sige. Ay basta, ganito na lang. Sisimulan ko yung kwento sa panahon bago pa kami ikasal. Ang saya-saya namin noon. Tapos? Ito naman, hindi makapaghintay, pambihira ka. Paano? Pagkasabi mo ang saya-saya nyo noon napatingin ka sa langit at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Ganon kasi dapat magkwento, yung nararamdaman ng mga nakikinig. Okay, naramdam ko na. Pwede ituloy mo na? O yun nga, masaya kami. Halos walang makakahadlang sa pagmamahala namin noon. O, gano'n naman pala Oo, kada kilos ko, nandun lagi si Rogelio. Tapos? Ayaw niyang may mangyayari sa akin. Sobrang protective siya. Oh, Lagi siya nagtatanong kung nasaan ako. Masyado siyang nag-aalala pag wala siyang balita kung nasaan ako o kahit kahihiwalay pa lang namin. naghiwalay na kayo? Hindi pa. Ano ba naman ito? Naghiwalay lang kami ng uuwian. Okay. O, eto na. Minsan, may lumapit sa akin na lalaki. Abay, nagulat ako. Nasa tabi ko na kagad siya at nakaakbay. O, mabuti. O minsan naman, yung lalaking kausap ko, kaibigan ko na ha. Pero sobrang protective pa rin siya. Ayaw mo nun? Gusto ko. Natutuwa nga ako eh. O, ayun naman pala Wala naman palang problema. Wala nung una. Pero nung mga sumunod na, ayun, nagkakaproblema na kami. Tulad ng? Napakaseloso niya. Pero pag ako nagsiselos, ayaw niya. Paano ayaw? Ay, kasi minsan noon, may nakita akong babaeng kasabay niya. Aba, nagtatawanan ng dalawa. Parang iba yung body language nila.
Ayun, nagdilim yung paningin ko. Sinabunutan ko yung babae. Agad? O parang kumikirengking na eh. Nung umakbay na talaga kay Rogelio, hindi na ako nakapagpigil. Umakbay? Medyo foul nga yun. So yun palang dahilan ng hiwalayan nyo, yung pambababae niya. Hindi pala siya ng bababae. Ha? Sino yung kasama niya? Yun pala yung matagal na nasa ibang bansa na ate niya. Ha? So pinaghiwalay kayo ng ate niya? Hindi, ako mismo nakipaghiwalay. Kasi naman, napahiya ako. Ano? Yun ang dahilan? At ikaw ang nakipaghiwalay? Oo, At ikaw pang may ganang magtanim ng galit kay Rogelio? huwag mo na nga akong questionin. Nangyari na yun eh. Matagal na. Kalimutan na natin. Ikaw kaya, subukan mong kalimutan at subukan mong magpakumbaba. Kung hindi na kayo magkakabalikan, wala na tayong magagawa. Ang importante, magsorry ka sa kanya. Saka na yan. Tara na nga. Papa Dudut, ako naman ang may kasalanan pero hindi pa ako handa na aminin yon. Sobrang napahiya ako dahil sa kanya kaya ang naging depensa ko ay ang magalit ng husto. Mahigit 30 taon na po kaming hiwalay kaya dapat ay okay na ako pero ewan ba kung bakit ako biglang nagalit na naman noong mapasakay kami sa taksing minamaneho ni Rogelio. Bakit kasi kailangan pa na makita ko ulit siya? Hindi ko tuloy alam kung sadyang pinaglalaroan ako ng pagkakataon kasi may pagkakataon na nanonood kami ng sine ni Maya. Nasa loob na kami pero hindi pa nagsisimula yung pelikula. Si Maya bumili na muna ng makakain at maiinom namin, ako naman ay nagbantay sa inuupuan namin. Nang may biglang nagtanong kung may nakaupo sa bakanting upuan sa kanan ko. Ang sabi ko naman ay wala. Kaya naman umupo doon yung nagtanong. Ewan ko kung bakit hindi ko siya nabosesan. Isa pa ay madilim at hindi ko naman tinignan ang mukha nung nagtanong. Kaya nung pag-upo niya ay nagkagulatan kami. Si Rogelio na naman at sa dinami-rami ba naman ng sinihan at sa dinami-rami ng oras at sa dinami-rami ng palabas. Bakit naman nagkataon na pareho pa kami ng panonoorin sa parehong sinihan at eksaktong oras? Papa Dudut, bigla na namang nagdilim ang paningin ko. Alam ko na madilim po talaga sa sinihan pero nagdilim po talaga ng husto ang paningin ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, para bang may nakatagong memorya sa isipan ko ang biglang na-unlock ng mga oras na yon noong nasa sinihan kami ni Rogelio. Naalala ko na ang saya-saya namin noon. Naalala ko na madalas na sobrang saya namin habang nanonood ng sine. Tapos ay lagi kaming bumibili ng popcorn at soft drinks. Naalala ko rin na lagi niyang pinapahiram sa akin ang jacket niya pag giniginaw na ako. Palagi ko kasi talagang kinakalimutan yung jacket ko para ipahiram niya sa akin ang dala niyang jacket. Ganon po kami lagi, walang palya. Minsan nga po ay wala siyang dalang jacket kaya inakbayan na lamang niya ako para hindi ako ginawin. Inaamin ko, Papa Dudut, kung may salitang pabebe noon ay ako po yun, Papa Dudut. Si Rogelio naman ay wala ring palya sa pag-i-spoil sa akin. Bigla ko ring naalala na tuwing pagkatapos naming manood ng sine, kakain kami sa labas. Doon kami sa paborito naming kainan sa Carriedo, madalas dume-diretso. Wala na po yung restaurant na yon ngayon kaya nalungkot po ako. Iba na ang nakatayong establishmento sa pwesto na yon. Naging grocery na siya. Kaya po nung maghiwalay kami ay palagi pa rin po akong kumakain doon sa restaurant. Nung naging grocery na ay nagpupunta pa rin ako kahit na wala naman akong bibilhin. Tinatansya ko kung saan yung pwesto ng mesa na madalas naming pwestuhan noong restaurant pa lamang siya. Tatayo lang ako roon tapos ay babalikan ang mga ala-ala naming dalawa. Mga masasayang araw naming magkasama na nagsusubuan ng spaghetti tapos ay sasadein kong malagyan ng sauce ang gilid ng labi ko. Magmamaang-maangan pa nga ako na hindi ko alam na may naiwan palang spaghetti sauce para punasan niya ng tissue. Gusto niya rin na sabay kaming iinom ng juice
kasi gusto niya na nagtotoast kami bago uminom at saka niya sasabihin ang mga salitang mahal na mahal kita. Hoy! Ano ba? Anong nangyayari sa'yo? Anong ibig mo sabihin anong nangyayari sa akin? Wala! Anong wala? Para kang may sapi. Ano ba pinagsasasabi mo? Nakatitig ka sa akin at nakangiti ka. Kapal mo ha? Bakit naman kita tititigan? Ewan sa'yo. Kaya nga ako nagtatakay. Yang guni-guni mo, kasing bopol mo. Alam mo, kalimutan mo na. Nag-alala lang naman ako sa'yo. Kasi para kang papunta na sa kabaliwan kung makatitig at makangiti sa akin kanina. Tigilan mo na ang gumawa ng kwento. Mapaggawa ka talaga ng kwento eh. Bakit hindi ka kaya mag-writer? Bakit hindi ka magpatingin? Kapal mo? Kahit nagkaedad ako, madami pa rin tumitingin sa akin. Sa kinikilos mo, maski naman sino mapapatingin sa'yo. Ano? Sabi ko, sa doktor ka magpatingin. Bakit ako magpapatingin sa doktor? Tanan mo na nga ako. Bakit ka na naman nandito? Bibili ako ng kahoy. Alam mo kung may kahoy man dito, kanina ko pa yung inihampas sa'yo. Patawa ka kasi. Alam mo nang nasa sinehan tayo. E di manunood ako ng sine. Pwes doon ka sa iba pumwesto. Pupunta ba ako dito kung may mauupuan pa sa iba? O di tumayo ka doon sa likod. Boses mo, nakatingin na naman ang mga tao. Umalis ka na kasi para matahimik kami. Tahimik naman lahat. Ikaw lang ang maingay. Basta huwag ka dito. Ayaw kitang katabi. E di dyan ka sa kabila umupo. Si Maya dito. Saan mo siya pauupuin? E di dyan sa inuupuan mo. Magpalit kayo para hindi tayo magkatabi. Bakit ba ikaw ang kailangan magdesisyon? Asawa ba kita? Sa totoo lang, oo. Asawa mo pa rin ako. Dahil hindi naman tayo nagdiborsyo. Baliw ka pala eh. Wala namang diborsyo dito sa Pilipinas. Mismo. So asawa pa rin kita. Yak! Wow! Makaayak ka. Piling mo naman may gusto pa din ako sa'yo. Piling mo patay na patay pa din ako sa'yo. Piling mo hindi pa nawawala ang pagmamahal ko sa'yo. At piling mo mahal pa kita. Hello! Nakakatawa ka. Lumalabas sa bibig mo yung mga nararamdaman mo eh. Alam mo kadiri ka talaga. Lumayo ka na nga dito. O Rogelio, mabuti naman na imbita ka ni baby. Hoy, anong naimbita? Pakialam ko dyan. Parang singaw na basta na lang sumusulpot. Palibasa may gusto pa sa akin eh. Diyan ka na lang sa tabi niya maupo. Inagawan ka na ng ulupong na to ng pwesto eh. Oh, anong nakakatawa? Shh! Nakatingin na yung mga tao. Yan ang pagsabihan mo. Yung ilusyonadong matanda na yan. Wow! Nahiya naman ako na sabihan mo akong matanda. Totoo naman na. Di ba magkasing edad lang kayo? Excuse me, di hamak na mas matanda sa akin ng ilang taon yan, ano? Hindi ba nung nagbayad ka, ginamit mo yung senior citizens card mo? Ayan ka na naman eh. Alam mo, malapit na magsimula ang palabas. Kaya tumahimik na tayo. Mabuti pa nga. Malis ka na nga muna dito. Bakit? Gusto nyo mag-usap na dalawa lang kayo? Saan ako pupwesto? Alam mo, sasabunutan na kita. Hindi ka ang pinapaalis ko. Yang Rogelio na yan. Hindi ako aalis. Mabuti pa magpalit tayo ng pwesto para hindi kayo magkatabi. Yun nga ang sinabi ko sa kanya. Ayoko nga. Oh, di dyan ka lang. Basta, tumahimik na tayo. Mabuti pa nga. Ayan na, magsisimula na yata. Patay ng ilaw sa likod eh. Yung braso mo, huwag mong ipatong dyan. Gusto mo lang akong mahawakan eh. Wow! Papadudod, habang nagtatalo kami ni Rogelio ay nainis ako sa mga nadidinig ko na pagpupuna. Tulad ng shhh. Maya-maya akala ko kung ano na yung umiilaw sa katawan ko, yung si Q pala ay nagpa-flashlight na sa akin. Nainis nga po ako kasi nakakaistorbo siya. Ang mas nakakainis pa ay noong pinalabas ako ng gwardya. Hindi naman po ako papayag na hindi mapalabas si Rogelio kaya ayon, pinalabas din siya. Alang namang hahayaan ko lamang na maiwan doon si Maya kaibigan ko yon. Kaya sabi ko sa gwardya ay palabasin din si Maya. Sa makatuwid ay pinalabas kaming tatlo, papadudot. Si Rogelio po ang lakas mambuisit. Hindi man lang nagalit nung pinalabas siya. Mas galit na galit pa po si Maya kasi gusto niya talagang panoorin ang pelikula. Para nga pong mapakalma ko si Maya ay sinabi ko na lamang na ipapasyal ko siya sa parke at sagot ko lahat basta huwag na lamang siyang magalit. Pumayag naman siya kasi mahilig sa libre ang kaibigan kong yon.
Tsaka kung tutuusin ay hindi niya talaga kailangang magalit kasi ako din naman ang sumagot ng sine namin. Noong nasa park na kami ay sinigurado ko na wala si Rogelio. Mahirap na po, baka sinundan na naman niya ako. Noong masigurado ko na wala na siya ay saka kami naglibang ni Maya. Habang naglilibang kami ay kinuwento ko kay Maya na madalas kaming mamasyal sa parke ni Rogelio noon. Tuwing hapon paglabas ko sa trabaho, sa parke kami dumediretso. Nakwento ko rin na hindi boto ang mga magulang ko kay Rogelio, kaya nang minsang mahuli kami sa park na magkasama ay pilit kaming pinaghiwalay ng tatay ko. Pero pinaglaban ako ni Rogelio kahit na anong sinabi sa kanya ng tatay ko ay hindi siya nagpaapekto. Hinarap niya ang tatay ko at sinabi kung gaano niya ako kamahal. Kahit ayaw ni tatay sa kanya ay hindi na lamang ito nagsalita pa. Parang napahiya din si tatay dahil nakita niya kung gaano ako pinanindigan ni Rogelio. Madami po sana akong ikikwento kay Maya kaya lang ay bigla naman akong nainis. Paano ba naman ay habang nagkikwento ako itong si Maya, biro ng biro na kinikilig daw ako. Kaya itinigil ko ang kwento at sinabing maglakad na lamang kami. Natapos naman ang araw na hindi namin nakita si Rogelio. Mabuti na lang talaga at hindi naman siya nakita at nakapamasyal kami ng matiwasay ni Maya. Pero lingid sa kaalaman ko ay isang araw na naman sa buhay ko ang magugulo, Papa Dudut. Bakit walang jeep? May strike ba? Jeep? Hindi naman dito sakayan ng jeep, doon sa kabila. Eh bakit nandito tayo? Eh sige, ikaw ang bumuhat lahat ng mga pinamalengke natin. Ano? Hindi mo ako tutulungan? Ang bigat kaya ng mga yan. O paano? Maglalakad na lang siya mag-isa papunta sa atin. Piloso po ka talaga eh, kaya nga dito tayo maghintay, mas malapit. Dito dumadaan yung mga taxi. Ah, taxi naman pala. Maganda yan naisip mo. Umaangal kasi kagad eh. Nagtatanong lang. Kaso ang tagal naman ng taxi. Patience. Ang init. Baka sinasanay ka lang. Sige. Simulan mo yung biro na yan. Eh na nga ba sinasabi ko eh. Yan ang natutunan mo dun sa Rogelio na yun eh. Ang piko nito. Oy, bakit kasi ang daming gagayahin? Yung panglalaking yun? Okay na. Tapusin na natin ang usapan tungkol kay Rogelio para mapayapa ang bibig mo. Mabuti pa nga. Huwag na huwag mo nang mababanggit kahit pangalan lang ng Rogelio na yon. Bakit mo binanggit? Sinasabi ko pa lang. Mula ngayon, huwag mo nang masasabi-sabi ang pangalan ng lalaking yon, ha? Pangalan? Rogelio nga! Ayan, ikaw ang nagbanggit eh. Alam mo, pinaglalaroan mo na naman ako porque naiinis ako, ha? Umagang-umaga kasi aburido ka na naman. Basta, huwag mo na mababanggit yon para hindi masira yung umaga ko. Hindi na nga. Alam mo naman na may sa impacto yon. Baka mamaya biglang sumulpot yun dyan. Ay, ayun may taxi! Taxi! O ayan, nagbaba ng bintana. Ikaw? Bakit gulat na gulat ka? Kita mo na, Maya, oh. Sabi ko na sa'yo, may sa impacto talaga to eh. Sasakay ba kayo? Oo. Hindi! Anong hindi? Huwag na tayong umarte, ang hirap sumakay. Ayoko. O di mauuna na ako. Dadaling ko na lahat ng pinamili natin tapos antay ka na lang dyan ng darating na ibang taxi ha. Ano? Iiwanan mo ko dito? Eh ayaw mo sumakay eh. Sakay ka na, Maya. Pabukas ng compartment. Sandali, tutulungan kita. Ang dami nitong binili nyo ah. Anong meron? Pakialam mo ba? Hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Wala ka bang naaalala sa petsa sa Sabado? Maya, tumigil ka na, ha? Ah, birthday ni baby. Mamaya, pakibati mo na lang ako sa kanya. Sige, makakarating. Hoy, huwag niyo akong pag-usapan, nandito lang ako. Tara na, Maya. Ano, baby? Sigurado ka ba magpapaiwan ka? Masyado ka mapilit. Oo na, sasabay na. Parang iba itong taxi mo. Dalawa ang taxi ko. Nagre-relyebo kami nung isang kaibigan ko. Eh, ang dala niya ngayon yung gamit ko dati. Kaya ako ang naglabas nitong taxi na to. Ah, ang dami mo na palang taxi. Dalawa pa lang naman.
Yabang. Ano yun? Ewan, Mabalik tayo sa mga taxi mo. May bala ka pa bang dagdagan? Oo, para mas lumaki ang kita at makatulong sa iba. Pinundar ko talaga to para sa minamahal ko. sus! Kala naman magsiselos ako. Nakailang asawa ka ba, Rogelio? Grabe naman yung tanong mo. Isa lang. Kita mo na, nag-asawa pa ulit. Anong nag-asawa uli? Hindi na ako nag-asawa. Isa lang ang asawa ko. Ikaw. Papadudot na bigla ako sa sinabi ni Rogelio. Hindi na siya nag-asawa ulit at sinabi niya na wala na siyang nakarelasyon matapos ang hiwalayan naming dalawa dahil iisa lang daw ang mahal niya. Minahal at mamahalin niya. Papadudot, hindi ko alam kung anong nangyari at bigla na lamang akong napaiyak. Hindi basta iyak kundi hagulhol. Itinigil ni Rogelio ang taxi at pinainom ako ng tubig. Nang nagkaaminan kami na mahal pa namin ang isa't isa ng mga sandaling yon, ay hindi na din at ako ay hindi na rin nagkarelasyon noon kasi sabi ko ay maayos naman ang lahat. Naghintay ako, naghintay pero hindi na bumalik si Rogelio hanggang kinalimutan ko na ang umibig at magmahal. Si Rogelio naman daw ay naghintay din nang kausapin ko siya. Kasi kilala niya daw ako na hindi makikipag-usap habang hindi pa handa at paghanda na ako ay ako na mismo ang lalapit. Kaso hindi na nga po ako lumapit sa kanya. Kaya tulad ko ay siya ay naghintay na lamang, naghintay. Nagantayan lamang pala kami hanggang sa umalis na nga lang po siya sa lugar namin at inakala kong hindi na babalik dahil may iba ng pamilya. Mahigit 30 taon na hindi kami nag-usap dahil po sa pride. Inaamin ko po na ma-pride ako pero dahil nga sa mga maling inaakala namin ay umabot ng ganon katagal na hindi namin naayos ang lahat. Hanggang sa bumalik nga po siya sa lugar namin, wala na ang dating bahay nila dahil nabenta na ang lupa kaya bumili siya ng bagong bahay at lupa. Para makita ko raw siya at baka sakaling mag-usap na kami. Pero iba nga po ang nangyari sa inaasahan niya. Akala ko nung una ay stalker siya dahil ang dalas naming magkita kung saan-saan. Yun pala ay taga roon na siya ulit sa lugar namin kaya pakalat-kalat siya. Pero ganon pa man papadudot kahit ganon katagal ang lumipas ay masaya pa rin ako dahil naayos na namin ang lahat. Magkasama na po ulit kami ni Rogelio. Kailan lang ay sinorpresa nila ako ni Maya. Hindi ko alam na inasikaso pala nila ang aming renewal of vow. Nagulat po ako at naiyak. Masasabi kong walang kasing saya ang mga oras na yon. Kahit matagal, ang patlang ng aming hindi pagkikita at pag-uusap ay parang hindi naman ito nagkaroon ng agwat dahil hindi naman pala kami nawala sa mga puso ng isa't isa. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa sulat ko at maraming salamat sa Barangay LS 97.1 sa pagbibigay ng boses sa aming mga kabarangay na maitampok ang aming kwento sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Baby. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever